Hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel, and right now, pag-uusapan naman natin is about fair value gap and order blocks. So bakit nga ba natin kailangan itong malaman? Kasi ang fair value gap and order blocks is isa sa mga pwede natin gamitin na additional confluence sa pag-trade natin. Hindi ko sinasabi na kapag nakita nyo to is mag-trade na agad kayo or mag-execute na agad kayo ng trade. Sinasabi ko is pwede nyo itong magamit na additional confluence para mas mapataas yung win rate ng trades ninyo. Ano nga ba muna yung fair value gap? Ang fair value gap po ay gap na naiiwan in 3 candle formation kapag masyado mabilis yung movement ng price action. For example, dito, nasa Solana tayo, daily time frame. Kung makikita nyo dito, eto, sa down move na to, merong naiwan na gap. Gap sa 3 candle formation ha. So, 1, 2, 3. Yung tatlong kandila na yan, may naiwan na gap dito, may space. And yan yung tinatawag na imbalance or fair value gap. Yan. And usually yung mga ganito, fair value gap, order block, binabalikan siya ng price action bago magkaroon ng continuation or reversal. For example, dito sa pattern na to, nagkaroon ng fair value gap, lagyan natin FVG. Yan, FVG fair value gap yan. Bumalik yung price dito, wala na. Nagkaroon ng reaction, bearish reaction, nirespect yung fair value gap, bumaba yung price action. So ngayon, kung bumaba ka sa shorter time frame, nakakita ka ng setup mo dyan, trade mo ng short, win ka. So bali, ito yung nagsilbing POI mo or point of interest. Yung mga point of interest, dun ka maghihintay na pumunta ron yung price action and dun ka maghahanap ng setup mo. Okay? Hindi ito yung kapag nakita mo, uy, fair value gap, short ko na yan or long ko na yan. Hindi ganun. Idagdag mo lang to na confluence. Gamitin mo point of interest or POI. At saka mo siya i-trade. Yon. Ngayon naman, hanap pa tayo ng example kung saan bumalik yung price sa fair value gap. Kasi usually binabalikan to. Hindi lahat ng fair value gap binabalikan. Parang yung jowa mo na hindi ka na binalikan dati, joke lang. So ayan, gaya nito. Fair value gap nito, lagyan natin FBG. Yan, may gap. Diba? 3 candle. 1, 2, 3. Naiwan yung gap dito. Tapos, yung price ni Solana, bumalik dyan. Nag-weak lang, pero nirespect pa rin yung fair value gap. Bumaba ulit. Kita nyo? Ano pa tayo? Baka meron pa dito. Eto. Merong fair value gap dito. Guys, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ko lang. Much better pumunta ka sa chart nyo. I-try nyo to, i-testing nyo. Para makita nyo kung nagwo-work talaga siya. Kasi yung chart, hindi yan makakapagsinungaling sa inyo. Pwede ako magsinungaling, pero yung chart, hindi. Okay? So ito, fair value gap, bumalik yung price yan. Fair value gap or imbalance, isa lang yung ibig sabihin yan. Okay? So yan, bumalik yung price sa fair value gap, reject, bumaba. Bumalik yung price, bumaba. Ganon, di ba? Tapos, hanap naman tayo ng bullish naman, yung from galing sa baba, tumaas. Siyempre, sa bull market natin makikita yan. Itong tatlong kandila na to, merong gap na naiwan, di ba? Ilagay mo dito, box mo, yan para meron kang idea kung nasaan yung fair value gap. Yan yung fair value gap mo. Yung price bumaba dyan and nirespect yung fair value gap, nagkaroon ng continuation. Di ba? Ano pa tayo? Parang ang konti ng fair value gap dito sa Solana. Bullish fair value gap. Yan, pa isa. Yung price tumaas na, grabe yung pag-spike, pero may naiwan na imbalance or fair value gap. Dalawa pa nga naiwan eh. Ito. Isa. And then, dalawa. Yan. Pero umabot sa pangalawang fair value gap. Tarisin natin ito muna. So yan. Bullish yung price. Meron fair value gap dito sa baba. Binalikan. And then, at saka pa lang nagkaroon ng continuation. So, di ba? Ganun siya. Ngayon, same naman to with order blocks. Yan. Order block, from the word itself, nagbablock ng mga order. Usually, ang valid na order block is katabi lang ng fair value gap. Okay? So, dito, meron na agad dyan order block. For example, dito, ito yung order block niya. Yung green candle na yan. Yan.
ang trabaho niya is same lang din ng fair value gap. POI siya, point of interest. Meaning, kapag nandun na yung price action, delete natin ito mga fair value gap. Kapag nandun na yung price action, pwede ka na maghanap doon ng setup mo. Okay? Kung bearish ka, kapag nasa fair value gap na yung price, yan natap yan, at nagkaroon ng rejection or bearish setup, depende sa strat mo, mag-short ka dyan. Kung long ka naman, kapag nabasag yung order block, maglo-long ka naman doon. Kung bullish ka, kung bullish yung bias mo. Okay? Same din. Dito, inabot yung order block bago nagkaroon ng rejection. OB naman yan, pag minarkahan mo. OB is order block. Same din dito. Meron din siyang order block. Ito yung order block niya. Yan. Ngayon, yung price action, bumaba, and then binalikan muna yung order block bago nagkaroon ng continuation pababa. Then, hanap pa tayo ng order block, valid na order block. Ito, order block din to eh. Yan. Order block yan. Para masabi mong valid yung order block, kailangan meron siyang katabing fair value gap. Yan, may gap yan, no? May imbalance. Pero dito, kung makikita nyo, hindi na binalikan yung order block bago magkaroon ng continuation pababa. So, hindi lahat ng order block and fair value gap is binabalikan. Okay? Kaya, yan is gawin nyo lang point of interest, dagdag influence lang. Hindi yan yung mismo gamitin mong indicator para pumasok sa trade. Ito rin, order block to. Yan. Order block yan. May imbalance, order block, pero di na bumalik dyan. Imbalance lang yung kinuha. Ito lang. Another example, ito. Order block. Diba? May imbalance, may order block. Nagkaroon ng reaction, rejection, baba ulit yung price. So, yan siya. And hanap naman tayo ng bullish. Yung order block na sa baba, tapos tumaas yung price. Ito, hindi siya valid kasi walang gap. Dapat meron siyang imbalance. Ito rin. Diba? So, may gap, merong imbalance. Ito yung order block. Yan. As you can see, na-touch ng price yung order block bago nagkaroon ng continuation pataas. So, again, hanap pa tayo ng ibang order block. This one, order block to. Yan. Tinouch ng price and nagkaroon ng continuation pataas. Hanap pa tayo. Para marami tayong example. Ito, this one, valid order block din to. Pero as you can see, disrespected. Nabasag yung order block. Kaya lagi ko sinasabi, hindi porket may order block, hindi porket may order block or fair value gap, is-respect na yan. Kailangan mo humanap or magdagdag ng influence bago ka pumasok sa trade. Hindi porket nakakita ka ng order block or fair value gap, papasok ka na. Ito rin, order block din to. Yan, makikita nyo. Kasi meron siyang imbalance na naiwan. Yung price bumaba sa order block, tsaka pala nagkaroon ng continuation pataas. So yan, nag-guess nyo ba? So ganun lang naman mag-check ng fair value gap and order block at gamitin nyo bilang confluence sa mga trade nyo. Again, hindi porket makakita ka ng OB or FBG, papasukan mo na agad. Hindi. Gamitin mo lang yan as additional confluence, as point of interest kung saan ka pwedeng pumasok ng trades mo. Para mas mataas syempre yung maging win rate mo. So yun lang mga boss, I hope may natutunan, and kung nakapulot ka ng value sa video natin na to, paki-subscribe naman and hit mo na rin yung notification bell. So maraming salamat. Bye-bye.